Isang malaking balita na naman ang yumanig hindi lamang sa buong Pilipinas kundi sa buong mundo. Tapos na nga ba ang laban para kay former President Rodrigo Roa Duterte o nagsisimula pa lamang ang tunay na labanan? At eto pa, pwede bang tumakas ang isang bansa sa pananagutan sa pamamagitan ng pag-withdraw nito sa isang International Criminal Court? At higit sa lahat, kapag sinabi ba ng ICC na confirmed ang charges, ibig sabihin ba ay guilty na ang isang akusado? Kung gusto ninyong malaman ang mga kasagutan, panoorin ng buo ang video na ito. Please, panoorin ito hanggang dulo. Hi everyone, hello friends. If you are new to my channel, I am Attorney Frank, your lawyer on the go. Para maintindihan natin ang mga nangyayari ngayon, muli nating balikan. Bakit nga ba napunta sa ICC ang dating Pangulo? Ang kaso ay umiikot sa alegasyon ng crimes against humanity, kaugnay ng tinatawag na war on drugs during FPRRD's administration. At isinali rin dito ang mga kaganapan noong si former President Rodrigo Duterte ay mayor pa lamang ng Davao City. Ang time period na sakop, November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Bakit ito mahalaga? Dahil sa panahong ito, ang Pilipinas ay state party sa Rome Statute. Ibig sabihin, sakop tayo ng jurisdiction ng ICC. Kahit na nag-withdraw ang Pilipinas noong 2019, ang prinsipyo dito ay ang jurisdiction ay nakabase sa panahon kung kailan nangyari ang alleged crimes. Magbalik tanaw muna tayo kung ano ang nangyari sa mga nakaraang ICC hearings. Sa ICC proceedings, may dalawang pangunahing panig. Una, ang prosecution. Ang layunin nila ay patunayan na may systematic at widespread killings. Ang kanilang teorya, may pattern, may policy, may command structure. Pangalawa, ang defense side. Ang layunin nila ay ibasura ang kaso. Ang main arguments nila ay walang jurisdiction ang ICC, walang direktang ebidensya, there's no smoking gun, at hindi raw directly link ang rhetoric sa killings. So, ang key legal debate dito ay jurisdiction versus sovereignty, direct liability versus indirect liability. Ano na nga ba ang mga pangyayari ngayon ayon sa mga latest na balita? Mayroong dalawang napakalaking development. Una, sa Appeals Chamber Decision, April 22, 2026, tinanggihan ang appeal ng defense at kinumpirma na may jurisdiction nga ang ICC sa mga kaso laban kay former President Rodrigo Duterte. Ibig sabihin, hindi napigilan ng depensa ang kaso at magpapatuloy ito. Pangalawa, ang confirmation of charges, April 23, 2026. Confirmed ang lahat ng charges, 3 counts of crimes against humanity, 49 incidents, 78 victims. At higit sa lahat, there are substantial grounds to believe. Ito ang pinakamahalagang linya. Ano ang ibig sabihin ng mga desisyon na ito ng ICC? Dalawang bagay ang dapat maintindihan. Again, una, jurisdiction confirmed. Ibig sabihin, legal na may kapangyarihan ang ICC na litisin ang kaso laban kay former President Duterte. Hindi pwedeng i-dismiss ang kaso dahil lang sa withdrawal ng Pilipinas sa Rome Statute. Pangalawa, charges confirmed. Ibig sabihin, may sapat na ebidensya para magtungo na ang kaso sa trial stage. Pero tandaan, hindi pa ito conviction. Tandaan po natin ang standard of proof dahil before trial ang kailangan lang ay substantial grounds to believe at dito sa trial proper para makuha ang conviction kailangan ang guilt beyond reasonable doubt. Now let's talk about mode of liability.
Hindi sinasabi ng prosecution na si former President Duterte mismo ang kumitil sa mga buhay ng biktima. Ang sinasabi, siya ay indirect co-perpetrator, siya ang nag-utos, nag-udyok at nagbigay ng tulong. Ito ang pinakamabigat na aspeto sa kaso laban kay Duterte. Talo na nga ba? Game over na ba ang lahat para kay former President Duterte o meron pa ba siyang pag-asa? Diretsahin natin. Hindi pa game over, hindi pa totally talo si former President Duterte dahil wala pang trial, wala pang full trial, wala pang full presentation of evidence at wala pang cross-examination. Sa batas, presumption of innocence still remains. Pero real talk legal analysis, natalo na ang defense sa jurisdiction. Confirmed na ang charges, lumipat na ang laban sa evidence stage. Real talk, mas mahirap na ang posisyon ng defense ngayon. Ano kaya ang mga susunod na mangyayari sa ICC? Ito ang mga maaari nating asahan. Una, formation of trial chamber. Ibang judges naman. Pangalawa, status conferences, scheduling and disclosure of evidence. Pangatlo, trial proper. Dito na ang mga witnesses, documents at cross-examination. At ang pang-apat, judgment, conviction or acquittal. Dito natin makikita kung mapapawalang sala si former President Duterte o tuluyan na nga siyang mahahatulan ng guilt beyond reasonable doubt. Gaano kaya ito katagal o gaano kahaba ang paglilitis na ito? Ang timeline ay nasa 6 months to 1.5 years bago magsimula ang full trial. Tandaan, hindi ganyan kabilis ang mga pangyayari sa ICC. Medyo magbagal ang pag-usad ng kaso. Ngayon, ako naman po ang mag-iiwan ng tanong sa inyo. Sang-ayon ba kayo sa mga naging desisyon ng ICC o International Criminal Court? Sa tingin nyo ba ito na ang tamang hustisya na hinihintay ng lahat laban kay former President Rodrigo Roa Duterte o isa lamang itong political persecution laban sa pamilya Duterte? Please comment below. Sa mga ganitong klaseng kaso, mataas ang emosyon ng mga tao. Mataas din ang political tension. Pero bilang mga mamamayan, hindi tayo hukom, hindi rin tayo prosecutors, at hindi tayo ang nasa defense side. Ang dapat nating gawin, kailangan pa rin tayong maging objective, intindihin ang proseso, hintayin ang mga ebidensya. Dahil sa huli, ang tunay na hustisya ay nakabatay sa katotohanan at hindi sa ingay ng mga balita at sa social media. At hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa inyong panonood. Naway patuloy niyo pong subaybayan ang mga content natin dito sa YouTube channel na ito. Please don't forget to like this video, click subscribe and hit the notification bell. Maraming salamat po. Thank you again for watching. God bless you all and see you on my next video.